Hi guys! I'm back! So, it's me, your girl, Ari. And, ayun, it's been a while since I last created my vlog, no? I think 14 days na yun nakalipas since I started creating clips about um, my process or my journey to BLS Spain, kung paano ako nagpasa ng mga documents. And ayun, as promised nga doon sa vlog ko to you all, sa mga nanood and sumuporta. Here it is. Tada! So, eto na, binalik na nila yung passport ko, binalik na ni consulate, and inside will be the jurisdiction. Taray. Andito na makikita na natin ang hatol if na-approve ba yung visa application natin or not. But, ayun, claiming na. Claiming na na-approve tayo. And ayun, just to share lang din with you all, I actually received the notification yesterday. So ayun, I think it's around 3 p.m. And SMS lang, actually SMS and email from BLS Spain itself. So yun, and I'm just so happy yesterday na sobrang happy ko. Chinat ko agad yung parents ko kasi may GC kami. Andun yung buong family namin, mama ko, papa ko, kapatid ko. So yun, nag-chat agad ako, but then I realized na it's just like a notification na i-deliver na ni courier yung yung passport ko, but that doesn't initiate anything na pasada na, because at the end of the deal, malalaman ko pa lang once na inopen natin ito. And ayun, so dinilit ko muna yung chat ko kasi ayoko kasing like mag-assume without without the actual visa approval or stamp sa passport ko. Kaya dinelete ko muna, and to be honest, right now wala pang masyadong nakakaalam, siguro dalawa lang, which is kahapon yung one of my friend. And then today, yung lola ko, kasi sobrang chismosa niya. Tinatanong niya, ano ba yan? Ano ba yan? Kasi bihira kasi magkaroon ng LBC delivery sa amin. Siyempre, pag shopping madalas, GNT, ganyan. So, sabi niya, pera ba yan? Galing pa sa ibang bansa. Sabi ko, ano ba naman to? Paka-chismosa. So, ayun, I revealed to her na this is my passport, coming from the Spanish embassy, reviewed by them. And ayun, in-inform ko na siya na if ever that I'll pass, no, makikita ko dito sa loob. And yun, so that's it. And to be honest, actually, kasi nga kahapon, na-receive ko na yung notification. I was so excited to the point na I'm willing to go directly dun sa BLSP para i-pick up yung passport ko. Kasi initially, ang request ko talaga kay ate, di ba nga, coming from my first vlog, na ipipick up ko siya. Kasi nga, I'm worried if madedetect ba ni courier yung bahay namin or yung lugar namin. Kasi minsan, hindi nila nadedetect or tumatagal. And ayoko namang mapending pa yung pag-aantay natin, lalo na if may notification na, di ba? So, di ba, parang di ako makatulog nun. Kagabi nga, di na ako nakatulog eh. So, yun. But then, yun nga, nung chinek ko sa LBC tracking, so, eto nga lang, if ever na maka-receive kayo ng if ever na mag-apply kayo through BLS Spain, meron silang ipa-provide na parang code wherein you can track your LBC parcel, specifically your passport. So, ganun siya. So, dun sa SMS, nakalagay dun yung code, and then, I track it online, LBC passport tracking ata yung name ng site. But kahapon kasi walang lumabas, so kinabahan ako. Kasi inisip ko, baka need siya i-pick up. But, this morning naman, when I check again, ayun, nakita naman doon na the passport were already in the LBC branch here sa Pasig, and ayun, ready for delivery na siya. But since ang lola mo ay sobrang excited nga at hindi na ako makapag-antay, pumunta ako kanina. Pumunta ako kanina doon, directly doon sa may LBC. At ayun, chinek ko if pwede bang i-pick up. Kasi nga, nung I search doon sa Google, sabi, pwede naman daw.
pwede naman daw i-pick up yung passport. But, nung pumunta naman ako doon, nung sabi na kay courier na daw for delivery. And, within the day din naman. So, yun, kaninang morning yun, parang around 11 a.m. And then, na-deliver siya, eto, today. Actually, fresh pa to from, Kuya's hand. Medyo mainit-init pa. Andito pa yung dugot pawis niya. Parang 3 p.m. niya dineliver sa bahay. And yan, immediately, nag-bis agad ako. Kasi, I did not immediately open this because I promised to myself and to God na i-open ko to in front of him dun sa Antipolo Church, which is known for, for, church for those na gusto, or parang city for those na mga aalis abroad, ganyan. So, gusto ko siyang i-open doon sa Antipolo Church mismo. So, yeah. So, medyo patatagalin ko pa yung vlog na to. Papakita ko muna sa inyo yung driving skills ko papuntang Antipolo. But then, please don't skip muna my video because I'll be updating you guys with the result of my visa application. So, yun. And, ayun, I'm just so excited right now. And, today is great. Today is such a beautiful day. So, maaraw, maaliwalas, and I hope that it will continue up until later once I open my passport. So, yun. So, guys, please pray for me. And, ayun. Ano pa ba? Siguro, for the timeline, I applied, 14 days ago, but I received the notification within 13 days. So, as mentioned nga dun sa vlog, diba, kiniklaim nga natin na within 10 days yung visa approval, 10 to 15 days. And it happens na on my 14th day, I received my passport. So, yun. So, medyo kinabahan pa ako kasi nga, diba, for past few weeks, medyo maulan. May bagyo, ilang bagyo yun. Parang from C to H ata. In just span of 2 weeks, nagkaroon tayo ng bagyo. So, medyo, hindi ko siya in-expect na ganito kabilis. Kasi nga, may bagyo and may mga naka-cancel na klase and trabaho. And even si Spain, alam ko, July 25 was their holiday. So, walang consulate that time. So, if ina-net out ko yun nga, yung counting ko nito nung days of notification to me is wala yung Saturday, Sunday, working days lang siya within business or working days. So yun lang yung counting ko. So if ever na you count your your visa application timeline, don't include Saturday, Sunday and yung mga holidays sa Spain. Kasi definitely if it's holidays sa Spain, I'm not sure, I'm not positive with this, but alam ko, wala ring pasok sila consulate. Holiday din nila yun. Kasi technically, they're just based in the Philippines. But, yung naman, yung mga holidays nila is based on Spain. Ata. I'm not sure. Correct me if I'm wrong. So, yun. And, tara, let's go. Huwag na natin patagalin pa. Because I'm so excited na to open this. And, ayun. Manifesting na approve yung visa natin. So yun. See you around. So, hi guys! I'm back. So, ayun, we're here na at Antipolo Church. And thank you for keeping up with me. Alam ko medyo matagal yung video before tayo nakaabot dito. But yun, medyo matagal din yung biyahe ko actually. Parang it took me 2 hours just to get here. And parang half of it is yung pila ng car pa parking dito sa simbahan. But it's all good naman. It's all worth it naman. And ayun, at the very least, I'm here na. So,
before I enter the church, open ko na to. Open ko na to, but I'm gonna look what inside of my passport once nasa loob na ako ng church. Kasi nga, I wanted to know if pasado ba ako or hindi once na nandun na ako sa loob ng church. Call me maarte or what, or madrama, but ayun kasi, it's my promise to the Lord na once na I receive my passport, i-open ko siya directly or inside the church. So, may church naman na malapit sa amin, but very special kasi yung church ni Auntie Polo. If you're aware of it, 'di ba? It's Our Lady of Peace and Good Voyage. So, ayan. Na, open ko na siya. Oh my God! Ang arte! This is it. Oh my gosh. Oh my gosh! I'm so sorry, Lord. Ano ba yan? Ay, wait lang. Hindi pa naman to. Siguro. But, ito na ba yon? Hindi ba sa loob ng passport dapat? Wait lang. Baka makita niyo yung test ko. Anyway. Di ba sa loob? May nakalagay na kasing student visa. But baka student visa yung to? But, anyway, kiniklaim ko naman na. And, ayun. So, dun ko na officially open yung passport ko if may stamp tayo for student visa in Spain. Alam ko medyo ang dami kong kaartehan, but ayun, it's my promise kasi to the Lord na I will open ayun, mamaya accidentally ma-open ko siya. I will open my passport once I'm inside the church. And sabi nga nila, if you make a promise to the Lord, you have to keep it, diba? Since most of the time, He's answering our prayers naman. So, if you're gonna make a promise, not just to the Lord, but to other people, keep it. And that's what I'm doing right now. Medyo matagal yung biyahe. So, ayun. And then, I'll do a little bit of retouch lang. And then, pupunta na ako sa loob. Merong misa pala pag Saturday dito. Kasi every Sunday lang pupunta dito actually. Hindi pa yun every week. Di naman ako religious, but I believe I'm a good Christian. So, yun. Baka isipin nyo masyado akong relihiyosa. Di naman po, pero I believe in my faith. So, yun. And, yun. Punta na ako sa loob para ma-open na natin to. And I hope and pray na may stamp siya. Napanalaman ko siya. Diba? So, yun. Nag-retouch lang ako saglit. Anyway, see you. Hindi na siguro ako mag-video inside the church because it's not really my thing na mag-video in front of a lot of people. Medyo nahiya ako for that. Baka sabihin nila, nag-church lang to para mag-video. Ayoko naman ng mga misconception like that. So, ayun. And, I'll let you know na lang after I attended the mass if we're approved or not. But I believe we're approved. Nararamdaman ko siya. I hope. So, yun. Thank you and see you again. Bye-bye.